Kamusta po kayo? Okay. All is well. All is well. Amen. Glad to see you again. At in behalf of our pastor, Pastor Ian, and Pastor Joy, ay ako po muna ang inatasan nila. At sila po ay merong kinakailangang puntahan. And at the same time, si Pastor Ian at Pastor Joy ay nagwa-watch ngayon sa ating kalagitnaan. And especially ang ating Panginoon Diyos, na siyang ating Panginoon tagapagligtas. At ito ang ating dahilan kung bakit tayo narito. Walang iba kundi ang maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat the Bible says, for where 2 or 3 are gathered in His name, sabi ni Jesus, I am in the midst of them. Do you believe that Jesus is with you today? Amen. Praise be to God. Kaya sa magang ito, tayo po ay manalangin. So, Father God, we come before you in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord. And we humbly, O Lord God, to submit ourselves unto you. Teach us, mentor us, rebuke us, O Lord God, so that we will grow, not only physically, but especially spiritually, emotionally, or even financially. So, Father God, we thank you in advance in the mighty name of Jesus that you manifested your glory in us through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Praise be to God. Ang paksahon natin ngayon sa umaga ito ay maring ito ay makapagbibigay sa inyo ng aray. Aray. Ibig sabihin na medyo parang masakit pero kinakailangan upang tayo ay lumago o upang tayo ay mag-mature and at the same time ay makita natin ang glory ng ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Amen. Isaiah chapter 60 verse 1. Please take note on this. Babasahin ko po sa inyo sa Amplified Version. It says, arise from spiritual depression to a new life. Shine, be radiant with the glory and brilliance of the Lord, for a light has come, and the glory and brilliance of the Lord has risen upon you. And Romans chapter 8, verse 14, hanggang 17 and 19. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but to receive the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed He suffered with Him, that we may also be glorified together. For sabihin natin ito sabay-sabay, 1, 2, 3, verse 19. For the earnest, sabay-sabay natin sabihin, for the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Okay. Itong paksahon natin na ito, grow up into sonship. Nabanggit ko nga kanina, but you receive the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Itong adoption ho neto ay parehas na ibinigay ho sa atin. Kunyari, ikaw ay mayroong biological son o biological parent, at itong inadopt mo o inampon mo ay halos kaparehas din ho ng treatment ng isang tunay na anak. Amen? Sapagkat yung kanyang pangalan ng ama ay inilagay na sa puso o sa karapatan ng isang anak. So sa makatwid, tayo po ay binigyan na tawagin natin siyang Abba, Father.
At ang Abba Father nito ay napakalalim ng kahulugan. Mamaya ko nababanggitin po ito for the sake of this outline. Mamaya titingnan ho dan, iandalin po ninyo sa inyong Bible yung Abba Father. And the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So please take note, you are the children of God. Huwag ho natin hayaan na manakaw nito at huwag ho natin papasukin ang doubt, anak ba ako ng Diyos? Kaya kung tayo po may establish sa ganitong sinasabi ng ating Panginoon, mismo sinabi niya, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Amen. In verse 19, ito po medyong inaantay ho ng mundo. Alam ho ang mundo, medyo pasikip na ng pasikip. Wala na tayong expect na luluwag pa ang takbo ng mundo, kundi ito'y pasikip na ng pasikip. Pero huwag ho tayong matakot sapagkat sabi po ng Biblia, for the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Maging ang mundo po, inaantay na i-reveal ang tunay na anak ng Diyos sa mundong ito. Na hindi nagpapanik, hindi natatakot, hindi nagwo-worry, at hindi nababagabag sa mga nangyayari, and yet alam niya kung sino ang tinatayuan niya. And these are sons of God. Okay, and how to grow up into sonship. Meron pong dalawang klase ho ng sonship. Una, through descent, o yung ikaw ay nasa ganitong angkan, Banta family, Kabaktulan family, o ano pa man, Genoveo family, o De Los Santos family. Kayo po ay tinatawag na through a natural descent. And secondly, by adoption, itong sinasabi ko sa inyo by the scriptures, ay Romans chapter 8 verse 14, it says, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. And you receive the Spirit of that adoption by whom we cry out, Abba, Father. Amen. At sa scripture, so, may halimbawa po ng tinatawag na adoption through scriptures. Ang una, si Pharaoh's daughter ay pinalaki niya, inampun niya si Moses nung siya'y bata pa. At pangalawa, si Eli at saka si Samuel. Maring kung kayo po ay familiar ho sa pagbabasa ng Biblia, pinalaki yung anak ni Pharaoh na babae, pinalaki niya si Moses hanggang sa nakasama po doon sa Egypt upang mamuno. At si Eli din naman ho, ang kanyang inampon, walang iba kundi si Samuel. Kasi Samuel ho, lumaki din at ito ay naging propeta si Samuel dahil inampon siya ni Eli. Pangatlo, ito si Mordecai, pinalaki din niya si Esther. Nabasa ho natin na si Esther ho ay lumaki din at naging prinsesa ho ng isang kaharian doon. And at the same time, pinangaralan at pinayuhan siya ng kanyang tito na si Mordecai. At ito yung mga binabanggit ko na inampon nila. At itong huli, si Joseph, inampon niya si Jesus na ating Panginoon at Tagapagligtas. Hindi siya yung biological parent, kundi si Jesus ay kinasinan ng Banal na Espiritu at pinalaki ni Maria at saka ni Jose, ang ating Panginoong Jesucristo. So they take full responsibility as a fatherly role. So the concept of sonship has to do with the relationship of an offspring, and to the parent that means the moment you mention son, there has to be father. Hindi naman sinasabi na itong tinutukoy ko ay lalaki lamang. The word father comes from the word Abba. Father means the source, the sustainer, and the defender. Ito po ang kahulugan ng Abba Father. Your Abba Father is the source,
Your Abba Father is the sustainer and the defender of your life. Amen. So the concept of sonship in Scripture for the believers is by adoption. Sonship is received through faith in Christ Jesus. When you receive the Lord Jesus Christ, you are now become the children of God, adopted through the Spirit. And the Spirit Himself bears witness that we are children of God, because you yourself surrender your life to Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Amen. Sonship is not earned, but received through faith in Jesus Christ, and the believers become children of God and heirs of His promise by believing in Christ Jesus' finished work. Okay. Tahimik tayo po. Amen. Sabi mo nga ang katabi mo, gising ka pa ba? Okay. Ang sarap po ng tulog natin kagabi, no? Umuulan, ang sarap. Bigla tayong binulugan ng napakalakas ng ulan. At yung iba nagtampisaw sa ulan, at the same time, yung iba unang talagang tuwang-tuwa, naligo sa ulan. Ayan. Okay. Okay na po. Nakarelax na tayo. Okay. Tuloy ho natin dito. Titinahan natin ang difference ng children at saka son. Okay? Una tayo, we are children of God. Pero ang children of God, hindi ho nanatiling children, kundi siya ho ay lumalaki, nagmamatured. Tingnan ho natin ang pagkakaiba ng children at saka ng sons. Children talk about going to heaven. But the sons talk about heaven on earth. Do you remember na sinabi ni Jesus, itong ipanalangin nyo, aming Ama, our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. See that? So, makita natin ho, ang difference neto, ang karamihan ay nababanggit, we're going to heaven. But as long as we are here today, ang ating prayer, let your will be done on earth as it is in heaven. Okay. The difference between a child and a son, secondly, children need to be fed. Ang mga bata ay kinakailangan pang pakainin, pero kapag ang matanda na at matured, spiritually matured, mismo siya ay kumakain. Minemeditate niya ang salita ng Panginoon na kahit hindi siya sabihan ng kanyang pastor o ng kanyang leader, siya ho ay may kusa na pagdating ho ng umaga o anytime na meron kang time, in-schedule na time para mag-meditate, mag-prayer, and that's the sign that you are matured. Amen? Na hindi na kinakailangan pang nagbasa ka ba ng Bible, nag-meditate ka ba, o nag-pray ka ba. Dito natin makikita ang isang bagay, are we matured or are still an infant or children? Children do what their brothers does unto them. Ito ang mga bata. Kung anong ginawa sa kanya ng kanyang kapwa, ganun din, gagantihan din niya. Kapag siya ay sinaktan, sasaktan din niya. Kapag siya ay ministrate, i-ministrate din niya, sisiraan din niya. But the sons, especially the difference of a children and a son, ano sabi ni Jesus? Pray for those who curse you. Amen? Blessed are those who curse you. Pray for those who mistreat you. Ito ang sinabi ng Panginoon, ina-address ng ating Panginoon Hesus Kristo, na kung ikaw ay isang bagay na sinisiraan, inaalipusa o gumagawa ng mga bagay na hindi na makakasira sa iyo, ano sabi po ng Biblia? Ipanalangin mo siya. Huwag mo siyang gantihan ng masama. I-bless mo siya. Dahil yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Kaya anong dapat nating gawin? Kung tayo po ay gumaganti sa mga bagay na sumisira sa iyo o sa bagay na, alam mo na, sa mundong ito, walang iba kundi ang hugutan pababa. Pero sa kaharian ng ating Panginoon Diyos, nagtutulong tayo upang iangat natin ang ating kapwa. You know ang difference? Ang children ho, naguhugutan pababa. Pero anak ho ng Diyos, itinataas niya ang kanyang kapatid. Amen? Yan ho ang pagkakaiba sa mundong ito. Ang mundong ito, take and take. But the kingdom of God, or the children of the kingdom of God, is to give and to give. Yan po ang pagkakaiba ho. Kaya, let us grow into sonship. Amen? Not only a children, but grow into sonship. And number 4, children observe, but the sons participate. Amen. Nagpa-participate ka sa body of Christ. Ini-involve mo sarili mo. Ano man ang talento mo o skills o gift mo sa body of Christ, isineshare mo ito at hindi ka na nag-aantay para tanungin ka. Ano yung expertise mo? Expertise mo na tumugtog at gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, children observe, but sons participate. Amen. And children are also simply playful about Christianity. Pinaglalaroan niya ang pag-iisang Kristiyano niya. Naalala ko rin nung ako'y kabataan din, na nag-join din ako sa isang ganitong klaseng fellowship, mga born again. Nag-enjoy din ho ako. Ibig sabihin nakisaya din ako. Pero hindi ko alam meaning talaga noong unang panahon na yon. Lahat naman tayo dumaan sa puntong pag-iisang bata. Nagiging playful ka, nilalaro mo ang pag-iisang Kristiyano mo, and enjoying the shallow fellowship. Mababaw yung ating pagkakilala. Gusto lamang natin bonding relationship, pero yung deeper relationship sa ating Panginoon Diyos ay wala. Pero the more na ikaw'y nagmamatured, iniiwan mo na ang ugali ng pagkabata. Amen? Kaya yun na sinabi ng Apostle Pablo, noong ako'y bata, nag-iisip akong bata, pero noong ako'y lumalaki na, iniiwan ko ang pagiging isang bata at ako'y lumalakad ayon sa isang matanda na. Number 5, children easily offended. Madali pa ba tayong ma-offend? Madali ba tayong magtampo? Madali ba tayong kapag hindi napansin, ma-offend na agad? Na kapag napagsabihan, na-offend ba tayo agad? Alam mo ninyo, yun po ang isang katangian ng isang bata, they're easily offended. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay sinasabihan na hindi maganda, chill lamang siya, hindi siya na-offend, sapagkat alam niya ang kinatatayuan niya. So ganun din ho, dapat tayo, children easily offended, but the sons live from love. Amen. So growing up physically happens with no effort. Talagang lalaki ka, tatanda ka, mapuputi ang buhok mo, kukupas na yung pagiging isang cute mo, yung dating manifest na yung talagang ang ganda ng kutis ng balat mo, pero kapag tumatanda ka, kumukulubot na rin. Yan pong isang bagay din na dapat nating intindihin. But grow spiritually, kailangan ho natin, meron tayong gagawin. Amen. Sabihin natin, growth means change. Are you willing to change? Amen. Growth means change. Kunyari na-offend ka, ang bilis mo ma-offend. O kaya tinatawag doon sa gifts of the Holy Spirit o gift of the Spirit. Ano yung una-una? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, self-control, and tama, ang huli, self-control. Anong area doon ang mababa tayo? Kung sa mga area ho ng perseverance, kumbaga sa madali kang mainip, medyo ngayon, doon ka mag-grow. Amen. At kung talagang punong-puno ka na ng pag-ibig, pero wala ka naman joy,
ay doon ka lumago doon sa joy na yon. Sapagkat yan ay binigay sa ating Panginoon, it doesn't mean na ikaw ay malago na agad kapag binigay sa iyo yung gift of the Holy Spirit. Pero kinakailangan lumago and how to grow into your sonship. Walang iba kundi dito po. Ito po ang ating salamin ng ating buhay. Ito po ang magbibigay sa atin ng transformation, ang salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Gusto kong hingin sa inyo ang mga nalalabi pang minuto. Pakinggan ho lamang ninyo, 2 punto lamang ho ang ibibigay ko. Pero bibigyan ko ng importansya ito nang sa ganon ay makita po natin ang kahalagahan kung bakit kailangan natin lumago. Sapagkat ito din ho ang inaantay sa atin ng ating Panginoong Hesus, na tayo lumago, inaantay din tayo ng ating Ama na tayo lumago, at inaantay din ng mundong ito na mahayag kayo, ako, o tayong lahat. Amen? Sapagkat sabi po na Romans chapter 8, ay binanggit din ho dito, for the earnest expectation, ang inaantay ho dito ay ma-reveal ang mga anak ng Diyos. Amen. So grow up into sonship. And I think dito ho tayo minsan nagkukulang. Nakakarinig tayo ng iba't ibang mensahe. Sometimes, mistakes become, we claim a lot of spiritual truth without searching why I am here and what is my purpose. And if you understand the calling of God, and the more you walk in Christ Jesus, the more you realize your weaknesses in your daily needs of grace. Amen? Habang ikaw lumalakad sa salita ng Panginoon, habang ikaw ay nakikinig na salita ng Diyos, ma-realize natin, yung pala ang kulang ko, yung palang weakness ko, yung pala ang kailangan ko para ako'y lumago. And sometimes, kailangan talaga natin na makarinig na salita ng Panginoon sapagkat faith comes only by hearing and hearing by the word of Christ. Amen. Doon tayo lumalakas sa pananampalataya. Doon natin nakikita ang ating mga sarili, yung ating mga weaknesses. Remember what Peter says to Jesus? Nung siya ay hiniram yung kanyang bangka at nung pumalaot, ay sinabihan siya ng Panginoong Jesus, ihagis mo ang iyong lambat at makakahuli ka. Yun ay panahon ng araw. At si Jesus ay hindi naman fisherman, kundi siya ay isang tao na nakikinig lamang doon sa sinasabi ng kanyang ama. At nung inutusan niya si Peter, nakita ni Peter yung kabutihan ng ating Panginoon. Ano sabi niya kay Jesus? Depart from me, for I am a sinful man. So when we come to the Lord Jesus Christ, to our Lord Jesus Christ, and walk with Him, little by little, ma-realize natin ang ating mga weaknesses. Yung ating mga kahinaan, yung ating mga flaws. At doon natin kailangan pala natin ang grace ng Panginoon para tayong mabago. Amen. Naalala ko ang isang kabataan dito, na narinig ko ang kanyang testimony, why I am here. Bakit siya narito? Nung narinig ko ito, hindi naman niya ako personally kinausap, pero narinig ko ito nung ka-sharing niya. Medyo may pagka-marites ako noon. Narinig ko lamang sa kanya ito. Kung bakit daw siya narito? Kasi narinig niya ang salita ng Panginoon. Nung narinig niya, parang inaakay siya yung bagay na gusto niyang marinig at mabasa doon sa Biblia. Hindi ko nasasabihin ko sa inyo kung sino yung nagsabi na yun. Narito siya ngayon, babae siya. At gusto niya lumago sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya hinihiling ko po sa inyo, bigyan po ninyo ako ng mga ilang minuto na magsalita. Sapagkat dito ako inatasan ako ni Pastor Ian at sabi niya sa akin,
Pastor Bing, ikaw muna ang tumayo habang wala kami. At eto nga, binanggit nga sa kanya ito, Pastor, etong topic ko. Kaya nung binanggit ko ito sa kanya, wow, align ito doon sa ginawa ko. Yes, uma-align din po ako sa inyo, Pastor. And I submit myself into the leadership of Pastor Ian. Alam mo ninyo, nung kami mga samahan ng mga pastor, medyo may edad ako kay Pastor Ian, pero mas gwapo siya kaysa sa akin. Amen? Totoo po ba yun? Ha? Mas matanda ako sa kanya, pero mas gwapo ho siya. Sabi ko sa akin ni may pagpupulong kami nila Pastor Ray Clemente, ng mga pastor, iba't ibang lugar. At na-invite niya ako doon sa isang Clementorship. At ang sabi sa akin ni Pastor Ray Clemente, sabi niya, Pastor Bing, pwede ka ba mag-share dito sa Clementorship? At iba-ibang mga pastor ito from Luzon to Mindanao. Medyo bigla ako ng kinabahan. Ngayon nung in-interview niya ako doon, sabi niya sa akin, Pastor Bing, how come na nagpasakop ka sa isang pastor na mas bata sa'yo, na mas pogi sa'yo? Ngayon na-share ko ito sa mga kasama mga pastor. One thing na natutunan ko sa Panginoon, it doesn't matter kung anong edad mo, kung matagal ka na sa ministry o hindi pa. Ang mahalaga ho sa akin, I submit unto Him. Amen. At ito isang bagay na gusto kong ipagmalaki ho sa inyo. Walang iba kundi ako rin tinuruan ng Panginoon Diyos na huwag akong magmalaki sa sarili kong lakas dahil iyan ay na-experience ko na. At ngayon talagang tinuturuan ako ng Panginoon upang yung mga bagay na weaknesses ko ay ma-lay down ko. At sabihin ko sa Panginoon, Lord, I submit unto your leadership. Amen? So the more you walk with Christ, the more you realize your weaknesses and your daily needs of grace. Dito na ako pupunta ngayon, the demands of true sonship. Number 1, the cost of followership. Commitment. Matthew chapter 4, verse 18 to 22, at sinabi dito, come and follow me, and I will make you fishers of men. Itong mga binabanggit ko sa inyo, the cost of followership, ay hindi ito ganong kadali ang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. It involves your commitment, total commitment. It costs your time. It costs your resources. And it is risk. Bigat neto. Pero isang bagay ho na dapat ho nating maunawaan dito, yung pag-follow sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi ito isang bagay na madali para sa atin. Kundi tingnan ho natin sino ang nagsalita. Sino ang nagsabi? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na sinabi din niya, hindi kita iiwan ni pababayaan. Na sinabi rin niya, I am the same yesterday, today, and forever. Siya rin ang nagsabi, I am the Alpha and the Omega. At siya rin ang nagsabi, I am with you. At siya rin nagsabi, ang Espiritu ko ay bibigyan niya sa iyo. At siya rin ang nagsusustain. At siya rin ang defender. At siya rin ang source mo. At siya rin ang nagsabing, come and follow me. Amen? So it demands your commitment. What does it mean when Jesus says, follow me? Hindi lamang ito isang imbitasyon to walk with Him. Following Jesus means to align ourselves with His teaching and example.
and to embrace His values as our own. And it also signifies a willingness to leave behind old ways and habits and to take our cross daily. And to live out a commitment to Him above all other influences. Medyo mabigat. Alam mo niyo, yung sinabi niyang, come and follow me, walang iba kundi gusto niyang i-impart yung kanyang nature, yung kanyang character sa atin. Naalala ko ang isang bagay, nung ito lang Mother's Day, niyaya ako ang aking anak na kumain kami sa labas. Ay napakadaming tao sa mall. Halos wala kang pagpasok mo lang ang haba ng pila dahil hahanap ka pa ng parking area. Ang haba pa, iikot pa. Pagdating do sa mall, naku, yung mga kainan, pila. Totoo ba? Di ba no? Sinelebrate yung bang Mother's Day noon Sunday? At nung pila na yon, at nung ikaw nakaupo na, patingin-tingin ako sa paligid. Alam mo nyo, kahit pamilya ho iyan, na nakaupo, 7 sila, 8 sila, napakarami nila, yung iba naman, 4. Alam mo nyo, na-observe ko, lahat ho sila ay nakaganito. Lahat sila nakayuko. Pera mo na cellphone. Ito na lang. Cesar, halika, tabi-tabi tayo. Kuya, halika, tabi-tabi tayo. Ayan, tama-tama, ang laki ng cellphone mo, halika rito. Sino pa rito? Halika rito, halika na. Sino pa may cellphone dito? May hawak na cellphone. Ayan, halika. Ito yung inaanak ko eh. Ang laki ng inaanak ko, no? Ayan. Halimbawa tayo rito na nakaupo. Sige, upo tayo. Ito yung tatay natin. Ngayon, sige, tay, upo ho kayo dito. Alam mo ninyo, doon sa lamesa, parang common na ito. Kakain na kayo, lahat kayo. Nakayuko, kanya-kanya tayo ng cellphone. Diba? Diba? Mother's Day, pero nakaharap tayo sa cellphone. Meron ako napanood ng movie. Tingnan nyo, tingin lang ho kayo. Pagpalagay na lamang ako yung Panginoong Jesus, tinitingnan ko ito. Tinitingnan ko ito. Yung aking mga anak, busy sa cellphone. Pero yung nanay nila, hindi ko nang kumusta. Di ba? Kukumusta sila kapag araw ng Mother's Day, pero the following day, wala na. Tingnan lang natin, oh. Ito kapatid ko, tatay ko ito. Tay. Lahat niya nakatingin. Ngayon, dumating sa isang punto nito, meron ako napanood na movie about sa family. Sabi nung tatay at saka yung nanay, halika na nga, sama ka na nga. Ayan. Sila ho, nasa gathering ho sila. Sina-celebrate nila ang anniversary nung kalang tatay at nanay. Yung mga apo andito rin. Halika rito, apo. Halika rito. Ito yung mga apo andito rin. Hawak mo yung cellphone mo. Halika po, apo. Ayan. Hawak, may kanya-kanya silang cellphone. Nakayuko, attentive sila doon sa kalang hawak na cellphone. Alam mo yun, eto mag-asawa, nalulungkot, lumabas, nag-out of town, pero ang attention, wala sa kanilang nanay at tatay. At yung mga apo, wala ding attention sa kanyang lolo't lola. Alam mo sinabi nito ng tatay? Kalimutan ko na yung title na yun eh. Ang sabi ng mga anak, kumuha ho siya ng basket. Ayan, kumuha siya ng basket, nilagay sa harapan. Ang sabi ng tatay, pwede ba ninyong ilagay ang lahat ng inyong cellphone dyan? May sumunod, pero yung iba,
Halimbawa, ito, businessman. Tayo naman, may inantay akong responses sa partner ko sa business eh. Ay, yung iba naman, Lolo, wait lang, tinatapos ko pa tong games na ito. Pero sabi ng Lolo at Lola, napunta ba tayo rito para i-celebrate natin yung ating bonding as a family? O uuwi na lang tayo? Pero wala akong nagawa ang mga anak at mga apo kung hindi ilagay dito. Ayan. Kita niyo yung scenario? At ngayon, anong ginawa ko? Nagkwentuhan ang pamilya, naglaro ang pamilya, at nag-enjoy si Lola at saka si Lolo. At tatay pala. Ngayon, doon sila nag-usap-usap. At doon nag-enjoy sila sa kanilang bonding. Doon sila nag-enjoy sa fellowship. Alam ho niyo, followership, it means fellowship. Amen? Yun ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Na kapag sinabi niyang, come and follow me, He wants to be with Him. He wants yung kanyang nature ay ma-impart sa atin. Amen? At the more na tayo ay nag-e-enjoy doon sa ating Abba Father is our source, sustainer, and the defender of our lives. Siya, yung kanyang gagawin niya ito. Amen? Salamat po. Kanino ito? Yeah. Yan po ang ibig sabihin, come and follow me. Hindi ito isang bagay na uutusan tayo lagi ng Panginoon. Kundi gusto niyang ipakita sa atin, ano meron siya, gusto kong makita ninyo. Anong ginagawa ko, gusto kong gawin din ninyo. Yun pong ibig sabihin, come and follow me. Minsan, ang interpretation natin, come and follow me, ay parabagang, Lord, wala akong time. Kaya binanggit ko nga rin, it costs your time. And it will cost your resources. Amen. And it is risky. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. And if you want to save your life, you will lose it. But if you give your time, your resources, your life, for the gospel's sake, it will save you. Yan po ang kaibahan. Anong gusto niya? Kasi fellowship ang gusto niya. Gusto niyang ikaw'y makasama. Gusto niyang ikaw'y makausap. Pero wala tayong time. Diba? Minsan yung time natin, Lord naman, yung time ko, minsan lamang itong time ko, minsan ako mag-day off. Atin pa ba ako ng linggo? Lord, gusto ko munang mag-refresh sa labas. Magmuni-muni sa labas. Lord, gusto ko muna sumama sa aking kaibigan dahil birthday ng aking kaibigan. Pero sabi ng pastor mo, meron tayong meron tayong something na meron tayong pag-aral ngayon sa salita ng Diyos. Minsan, idadahilan natin. Meron tayong mga dahilan. Ako rin may dahilan noong time ako'y bago-bago pa lang. Iniiwasan ko ang aking pastor noon. Kapag alam ko yung oras ng lalayo na ako. Tapos sabihin ko, Pastor, nasa malayo ako, hindi ako makakasama. Pero andun lang ako, kapitbahay niya. Hindi lang ako lumalabas ng bahay. Bakit? Kasi, yung time ko masasagasaan. Alam mo ba ninyo? Yung followership, napakabigat. Kung pairal natin yung ating sarili. So, it will cost even your resources.
Amen? Abay, pagpunta pa lamang dito, pamasahe na. O kaya magra-grab ka. Ngayon, pagdating dito, medyo talagang maapektuhan ka, kinakala mo pa rin kahit paano maglabas. Pero alam mo ninyo, it is the price of followership, meaning be willing to change from the mind down to your heart. Are you willing to change mula sa ating kaisipan patungo sa ating puso? So it includes self-denial, humility, and total commitment. Yes, sabi niya, take up your cross daily and follow me. Amen. You are not a follower if you are resistant. Hindi tayo tagasunod ni Kristo Jesus. Kung hindi tayo tinatawag na yung pagsabi niyang, come and follow me, at may mga resistant tayo ho doon, hindi po yan ang tunay na follower. Dahil ginagawa pa rin ho natin yung ating sariling gusto, pagnanais, yung plano natin. Kaya nga ho, minsan masakit eh. Hindi po ba? Nasasaktan ho ba kayo minsan? Ang tagal naman ng oras ni Pastor. Ginugutom na ako. Ano ba yan? Anong nangyayari? Isip mo, wala na doon. Hello? Di ba? Hindi pa naman ako nag-almusal, ang tagal-tagal pa. Anong oras ba matatapos yan? So, ibig sabihin, yung time mo, nasasaklawan na. Yung time mo ngayon ang pinapairal. Masakit man, pero totoo po ito. Dahil naranasan ko ito. Even your resource, alam mo nyo, nung time na dumating ako sa isang puntong, ako'y produkto ho ng OFW. 1985. Yung iba ho rito, hindi pa buhay nung panahon na yun, na ako'y nag-abroad. At nung tinawag ako ng Panginoon Diyos, hindi ako makatulog, ba't ganito nararamdaman ko? Iba yung feeling ko, iba yung hindi ako makatulog ng gusto. Para bang may bumubulang sa akin, anak, bumangon ka. Hanggang sa dumating na ako'y malakas ang discernment ko na ako'y tinatawag ng Panginoon. Alam mo ninyo, gumawa ako ng plano, plan A at plan B. Lord, kung ako'y susunod, Lord, ito yung bagay na plano ko. Naka-jot down niya, 1, 2, 3, 4, hanggang 7. Pero kung ako'y susunod, Panginoon, ano ang benepisyo ko, Panginoon? Wala akong maisulat na benepisyo. Alam mo niyo, hindi ako pinagkatulog ng mga ilang araw, linggo, hanggang sa nag-decide ako, sige Lord, kung yan ang gusto mo, iiwan ko yung trabaho ko. Alam mo niyo yung time na yun, 1985, my salary is $750 yung time na yun. Free car, free condo. Naggamit doon sa condo na yun, libre din. Ang babayaran ko lang, yung walang iba kundi yung pagkain ko. Madali ako makaipon noon. Nakaipon ako noon. Pero noong time ako nag-resign at pinusro ko yung calling ng Panginoon Diyos, yung mga resources na inipon ko, uti-uti na wala. Hanggang sa umiyak na si Macy's, time ng Pasko, umiiyak, wala akong maihanda. At sabi ko noon, pagdating ng December 26, bubuksan ko na uli yung folder ko at babalikan ko sa agency para tanggapin uli. Pero hindi hinayaan ng Panginoon na ganun po ang mangyari sa akin. Lahat ng bagay na na iniipon ko, pinangarap ko sa aking pamilya noon, dahil sa pagsunod ko, nawala po yun. Ibig sabihin, naubos. Hanggang sa Lord, kung ito ba, mali ang aking desisyon, patawarin mo ako. Kinuha ko yung uli yung folder, tatawagan ko yung boss ko, na isang German, si Mr. Schulz. At kasi sabi niya sa akin, Mr. Guanson, if you're willing to come back, just call me.
binigay niya sa akin number. Ngayon, nung bagay na kukunin ko na, kinabukasan nun, alam ho ninyo, alas 9 ng umaga, nakatanggap ho ako na sulat mula sa aking mga kaibigan doon sa gitnang silangan. Brother Bing, because of your decision to follow Jesus, nag-ambag-ambag kami rito. Sabi niya, at alam mo yun doon sa sulat na yon, wala pang mga GCash. Isinisingit lang ang pera doon sa sulat. Ganitong amount. At ibinigay ho nila sa akin noon. Yung pera na yon, para sabihin sa akin ng Panginoon Diyos, hindi ka nagkamali ng iyong decision. I am your source. I am your sustainer. And I am your defender. Yan po ang na-experience ko, kapatid. Kaya binabahagi ko sa inyo, minsan ang pagsunod, masakit. Minsan ang mga bagay na pagsunod ay para bagang yung plano mo na wala. Pero hindi eh. Mas higit ang plano ng Diyos kaysa sa'yo kapag ikaw ay sumunod sa Kanya. Amen? Secondly, the cost of sonship. Total dependence. Ang una po, the cost of followership, commitment. And the cost of sonship, that's total dependence. To depend on God and His authority. John chapter 5, verse 7, 17, 19, and 30. So in His kingdom, independence is rebellion. Ulitin po muli. In God's kingdom, independence is rebellion. Sa ating mentorship, sa ating mentoring every Saturday na morning, tinalakay dito yung kingdom of God and the kingdom of darkness. Ano ang pagkakaiba dito? Kingdom of God and the kingdom of darkness. Kaya ho, in God's kingdom, sasabihin ko sa inyo, independence is rebellion. In His kingdom, the proof of maturity is your ability to submit yourselves, totally depend on God. Amen. And depend on His authority. Do you remember, nung sinabi ni Jesus, Isaiah chapter 9, verse 6, for unto us a child is born. Ito'y tinutukoy kay Jesus, propesya sa ating Panginoong Jesus. For unto us a child is born, and unto us a son is given. Ano po sabi po doon? And the king, at ang sabi po doon, ay medyo nablaka ko rito. Isaiah chapter 9, verse 6. Idagdag ko lamang po ito. Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And the government shall be upon His shoulder. So it means, siya ang bahala sa iyo. Amen? Ito ngayon po, in John chapter 5, verse 16, now, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews began to persecute Him. But Jesus answered them, to this very day, my Father is at work, and I too am working. Verse 19, then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, the Son can do nothing of Himself, but what He sees the Father do, and for whatever He does, the Son also does in like manner. Verse 30, I can of myself do nothing, but the will of the Father who sent me. Bakit kaya ito binanggit ng ating Panginoon? This is His pattern
para ma-impart sa atin. Amen? Ito ang pattern, ito ang example ng Panginoon. Bagamat siya Diyos na nagkatawang tao, hindi naman niya iniwan yung kanyang pagka-Diyos eh. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao siya just like us. Na merong emotion, na merong pangangailangan. But He totally depend on His Father. Amen. Kaya maging doon sa cross, sa Gethsemane, umiiyak siya, Lord, ano sabi niya? Ama, if you are willing, take this cup away from me. But nevertheless, not my will, but yours be done. Kita ho ninyo yung senaryo na yon. Pero bago niyo sinabi niya sa kanyang mga disciples, sabi niya, lumapit siya sa kanyang mga disciples, hindi ba niyo ako bibigyan kahit man lang isang oras para manalangin? Samahan ninyo ako. Bakit ito sinabi ng Panginoon? Kasi even His prayer, gusto niyang makita natin kung paano siya mag-pray. Amen. The cost of sonship is total dependent on Him and His authority. Bagamat siya ay ating Panginoon, nag-submit siya sa ating Ama, even to the point of death. Dahil yun ay pag-ibig niya sa kanyang Ama at pag-ibig niya sa atin. Amen. Kaya Luke chapter 22 verse 42 it says, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Malapit na po akong matapos. Pero gusto kong bigyan ho kayo ng halimbawa. Gusto ko kayong makausap heart to heart. Tingnan natin ang ating sarili. Dito sa Luke chapter 15, verse 11 to 32. Look at ourselves to this classic sermon, the prodigal son. Amen? Karamihan sa atin, alam itong prodigal son na ito, itong istoryang ito. Pero nais kong magbahagi din ho ng konting kapahayagan na nireveal sa akin ng Panginoon Diyos, itong prodigal son na ito. Sa wikang Tagalog ay ganito, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. So sa makatuwid, nangyari ito. Amen? Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay mo na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas na ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Sa tingin ba ninyo, walang nag-udyok sa bunsong ito? Sa tingin pa ninyo, wala nag-udyok? Sa akin ho, may nag-udyok. Kung bakit niya nasabi ito. Kung bakit dinaman niya, nakunin niya ang kanyang mana sa kanyang ama, bagamat buhay pa yung kanyang ama. Maring sinabi ng kanyang mga kasamahan, kaibigan, pare, di ba mayaman ka? Hingin mo na yung mana mo sa tatay mo. Alam mo niyo, minsan, yung ating companionship, doon natin makikilala kung sino ka. Amen. Totoo po ba yun? Kaya sabi ho ng mga matatanda, ng mga nanay at tatay, ipakilala mo nga sa akin ang iyong kaibigan, at doon makikilala ko kung sino ka. Amen. Totoo po yun. Yun ang kawikaan. Sino sinasamahan mo, yun ka. Kaya itong bunsong anak ho neto, dahil sa udyok din ng kanyang mga kaibigan at payo ng mga kaibigan, hiningi niya ang kanyang mana sa kanyang ama. At ang sabi, Ama ko, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko.
At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. So it means, gusto niya ng independence. Gusto niyang magpakaliwaliw. Gusto niyang humiwalay sa kanyang ama. Gusto niyang magpakasaya sa panibagong relasyon na kasamang kaibigan at maging mga ibang tao. Umalis siya doon sa poder ng kanyang ama at naging independent siya. Amen? Namasukan siya at sabi ng nilusay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. At nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. So, independence means, in the kingdom of God, independence means rebellion. Masakit po ba? Yes, masakit. Totoo. At nangyari din po sa akin yan. Kaya isinashare ko sa inyo kung ano yung experience ko at kung paano ako pinabalik ng Panginoon. Dahil sa kahihiyan, parang ayoko nang tumayo sa harapan. Ayoko na magpastor. Dahil nasaktan din ho ako. Binitray din ho. Pero isang bagay din, your Abba Father is your source, sustainer, and the defender of your life. In verse 14, namasukan siya dahil nagsimula na siyang maghirap, namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan at sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala nang nagbigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Verse 17, ngunit napag-isip niya ang kanyang ginawa. Pansin niyo? He came into his senses. Ang kanyang ginawa ay mali. At nasabi niya sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain ng mga kasama ng aking ama sa tahanan na yun, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. See that? Verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang niyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Alam mo ninyo, kapatid, your decision to go back to your father, your decision to obey and go back to your father, mula pa lamang doon sa pagdesisyon mo, inabot ka na ng Panginoon. Hindi gagawin ng Ama, aantayin ka niya na lumapit. Halimbawa si Allen. Allen, doon ka pumwesto. Napagtanto ni Allen na sinabi niya sa kanyang sarili, napag-isip-isip ni Allen ang kanyang ginawa at nasabi niya sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain sa GSM, sa bahay ng aking ama. Samantalang ako'y nagpakaliwaliw, inubos ko ang lahat ng ibinigay sa akin. At ngayon nakakaramdam ako ng gutom na halos ikamatay ko ang gutom. At babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa iyo at sa Diyos. Sa kanyang paglapit, sige Allen, sa kanyang paglapit, yung kanyang point of decision to obey God and to come to God, to His Father, sasalubungin na siya, anak, hindi ka amoy baboy.
anak kita, amoy anak ka. Di ba? Amen po. Ano sinabi niya? Sinalubong siya doon sa point of decision. Amen. At the point of your decision to come to your Father, His Abba Father, yayakapin ka ng Ama. Hindi niya titingnan yung kabahuan mo, hindi niya titingnan yung kamalian mo, hindi niya isusumbat yung bagay na paging matigas ng ulo. Yung time na sinabi mong napag-isip-isip ko, ibig sabihin nito, babalik ang aking anak, sasalubungin ko siya at yayakapin ko siya. At sasabihin niya sa kanyang mga kasamahan, magmadali kayo, magpakasaya tayo. Katayin niyo ang pinakamatabang guya at tayo ay maghahanda. Damitan ninyo ang aking anak, isuot ninyo yung pinakamagandang robe. Hinubad ng kanyang ama. Hindi na yung pantalon, baka. At dinamitan. Ibinalik yung robe of righteousness. Ibinalik yung sonship na kahit sinabi ng kanyang anak, huwag niyo na po akong tawagin anak, tawagin niyo na akong alipin. Pero hindi. Ibinalik yung singsing na nagpapatunay ng sonship. Dinamitan, sinuotan ng sandalyas, at nagpakasaya. Amen. At that point of your decision to come to Him, na hindi ka na independence, kundi you're now totally submit to His dependence, God will meet you and restore all what was lost. Amen. Ito po ang pagpapatunay that your Abba Father is your source, the sustainer and the defender of your life. Hindi niya titingnan ang kamalian mo. Sapat na yung aminin mong nagkamali ka. Nagkulang ka. Pero ito pa rin ho, yung matanda, yung pangalan na kapatid. Anong sabi dito? Verse 25, nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan na sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit ano nangyayari sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya at dahil sa inyong kapatid ay nagbalik ng buhay at walang sakit. Tuwan-tuwa ang iyong ama. Halika na, punta tayo doon. Pero sabi nung naggalit yung panganay, pambira, ako'y trabaho dito. Ako ang naguhugas, ako naglalaba, ako nagluluto, akong utusan. Pero itong aking kapatid neto, nilustay lahat. Sabi ko ng ama, hindi ako uwi. Pero ano sabi ho ng ama? Anak, di ka ba natutuwa yung kapatid mo bumalik na dating patay? Ay ngayon buhay na. Kaya dapat tayo magbunyi. Ano sinagot ng panganay na anak? Tay, pambihira ka. Trabaho ko ng trabaho, hindi ko sinuway ang yung mga sinasabi, ang aking ginagawa, hindi kita sinuway. Lahat ng sinabi mo, ginawa ko. Pero ni minsan hindi mo ako pinagbigyan na matabang guya upang ako'y magdiwang kasama ang aking mga kaibigan. Alam mo niyo kung bakit niya sinabi yun niya sa kanyang ama? Kasi sinulsulan din siya ng mga kaibigan niya. Sige, magrebelde ka. Sige, magrebelde ka sa iyong ama. Hindi ka binigyan eh. Yung isa binigyan. Yung isa pinagdiwang. Nilusay na nga, pero pinagbunyi pa. Samantala ikaw, trabaho ng trabaho. Sipag mo nga eh, pero hindi ka binigyan. Nakarinig ba kayo? Minsan may mga kaibigan tayong yung ginawa mo para bang isinusumbat.
Kita mo? Hindi ka pinansin ni pastor. Hindi ka binati ng birthday mo. Hindi ka binati man lang ng anniversary. O kinumusta? Samantalang yun kararating niyapos pa. Ako, hindi na ako niyayapos si pastor. Tapos sasabihin ng kasama mo, o nga di ka na lipatan lang kaya tayo. Diba sakit? Kaya yun ngayon, nung umalis, hinanap siya ni pastor. Bakit ka umalis? Kasi pastor, hindi mo na ako binabati. Dati binabati mo ko. Nagbibiroan pa tayo, pero ngayon wala na, hindi mo na ako pinapansin. Nag-a-usher pa naman ako. Nagsiserve pa naman ako. Nagbibigay naman ako. Pero dahil hindi mo na ako, alam mo kapatid, minsan ganun din ho tayo. The cost of sonship, nakalimutan natin. Etong panganay nito, bagamat siya nasa loob ng tahanan ng ating Ama, pero ang mentalidad niya ay servant. Hindi anak. Yan ang kadalasan ng marami sa atin na hindi established sa atin na tayo anak. Pero dito pinaparealize ko sa inyo, anak kayo ng Diyos. That your Abba Father, ulitin ko pong muli, that your Abba Father is your source, your sustainer, and your defender. Amen? Naalala ba niyo? Ownership is proof of rebellion. Ownership is proof of rebellion. Ako, natutuwa ako sa ating pastor, is very humble. Ang sabi niya, hindi ko pag-aari ito. Pinagkatiwala lang sa akin to ng Panginoon. Yan, dapat nating, ganun din dapat tayo. Kung tayo po ay nangungupahan, ayusin natin yung bahay na inupahan natin. Amen? Para pag tayo binigyan ng Panginoon sariling bahay, marunong na tayong mga laga sa ating bahay. At yung binigay mo sa ating bahay, hindi rin yung pag-aari, kundi steward ka lamang. Amen. Huwag natin sabi, bahay ko yan. Lahat ng bagay na dunong ko, ibinigay ko dyan, inilaan ko dyan sa bahay na yan, kaya pag-aari ko yan. No, kapatid, wala tayong pag-aari sa mundong ito. Maging sasakyan na binigay sa iyong bahay, at bagong bahay, hindi mo pag-aari yan. Maging yung trabaho mo, hindi pag-aari yan. Hindi sa iyan. Maging yung business mo, hindi rin sa iyan. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Sapagkat tayo po, lahat tayo ay steward sa mundong ito. The earth is the Lord and the fullness thereof. The word Lord, ibig sabihin, honor. Amen? Are you Lord? Kung ikaw ay Lord, honor ka. Dapat mong i-sustain yung pagiging honor mo. Yung responsibility mo. Lahat ng bagay na yun. Pero kung steward ka, meron kang source, meron kang sustainer, at meron kang defender. All you have to do is to submit to Him. Total dependence. Amen? Sabihin natin, total dependence. So the reason why many of us today, respectfully speaking, are depressed and going through all kinds of things is because we assumed responsibility that was not within our own job description. It means ownership. Ownership is costly, and you do not have the power to be an owner, because owner means you have to maintain, meaning
the responsibility of your life. At sinabi ng Panginoon, the earth is the Lord and the fullness thereof. For as long as they were under authority of your father, certain words were not mentioned, lack. Yung prodigal son, nung siya'y nasa poder ng kanyang ama, hindi siya nagkulang. Pero nung umalis siya at naging totally independence, doon na siya nagsimulang magkulang. Remember, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero naging totally independent siya. Nagsimula na siyang maghirap. And in Luke chapter 15, verse 16 and 17, doon na siya nakaramdam ng paghirap, kakulangan, sapagkat the absence of honor is not in there. Amen? Kaya namasukan na lamang siyang tagapag-alaga ng baboy. Ang kwentong ito ay kwento natin lahat. Ulitin ko muli, ang kwentong ito, prodigal son, ay kwento natin lahat. This is not about the two brothers, the bad son and the good son. But true story is there. The hero is your Abba Father. Amen. My question is, bago tayo magtapos, last na ito. Total dependence on God means intentionally surrendering self-reliance. So it means choosing to let go of your desires, plans, or need for control and aligning your life with God's plan for your life. Even kung ito ay difficult o minsan masakit. Amen. Ulitin po muli, talagang masakit. Nagpakaliwaliw tayo, pero wala nangyari. Pero may chances pa uli. And because of your senses, na pag-isip mo, babalik ako sa aking Ama. Amen. The total dependence, the cause of true sonship. Ito pakinggan ho ninyo ito. He came and left the pattern. He set an example, the Lord Jesus Christ. I can do nothing of myself. What I hear from the Father, I will speak. And what I see the Father doing, I am doing also. And that's the pattern of your Father. At yan ang ginawa din ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay naparito, iniwan niya sa atin ang example nito upang ito'y tingnan natin at gayahin natin. And if we want to see the glory manifested, the expression of God in our life, there are patterns for us or example for us to follow. And whenever we see the manifestation of the glory of God in your life and in a place, it means this pattern will be honored. Oh, this pattern has been honored. Amen. Kapag nakita mo ang manifestation ng glory ng Panginoon sa buhay mo at gumagawa ang Panginoon sa buhay mo, ibig sabihin lamang, ino-honor mo yung kanyang example at ginagaya mo siya. Amen. Guys, sinabi ni Apostle Pablo, imitate me as I imitate Christ. Yes. Kaya kapatid, maging ako na nagsasalita dito, maaari ako'y bumagsak kung hindi ko susundin ito. Amen. But I say this to you, dahil naranasan ko, at ngayon ako'y lumalago. Hindi ko sinasabing malago na ako. Nag-aaral pa rin ako katulad ninyo.
Nag-struggle pa rin ako katulad nyo. But I always remember to myself, not my will, but your will be done. My question for you today, when Jesus asked you, today, will you follow me? Will you trust me? Do you really trust me? Let's bow down our heads. Ulitin po muli. When Jesus asks you today, will you follow me? Do you really trust me? It's up to you, kapatid. It's up to us. The cost of followership and the cost of sonship is for us to become matured and grow and transform from glory to glory. Father God, I can do no more and I can do no less. Thank you that you've given us a word to follow. Thank you for your word that brings life, that pertains to life and godliness. Thank you, Lord, for your word that transforms our hearts to a new person, not an old person, but a new person. Thank you, Holy Spirit, for giving us a spirit of adoption. Thank you, Lord, for leading us, O Lord God. Thank you, Lord, for giving us light na makita po namin ang aming mga sarili. Lord, masakit man ito, pero tatanggapin namin, Panginoon Diyos, to follow you. And we surrender our life to you, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen.